Ito ba talaga ang Pilipinas? Ang pambihirang kwento ng tatlong babaeng Arabo na napamahal sa isang bansang hindi inaasahan. Nasa Pilipinas na ba talaga tayo? Para sa tatlong babaeng mag-aaral sa kolehiyo mula sa Arabia, ang kanilang pinakahihintay na paglalakbay sa Asya, isang selebrasyon para sa kanilang pagtatapos, ay nakasentro sa dalawang higanteng bansa, China at South Korea. Ang Pilipinas, isa lamang itong huling hantungan, isang lugar na halos hindi pinag-ukulan ng pansin sa kanilang plano, ngunit salungat sa kanilang inaasahan. Ang mga karanasan nila sa China at South Korea ay nauwi sa sunod-sunod na pagkadismaya. Dahil sa pagod at sama ng loob, minabuti nilang tapusin ng maaga ang kanilang pananatili sa Korea at tumuloy na lang sa Pilipinas na itinuturing nilang dagdag lamang sa kanilang listahan. Marahil, pareho lang din ang Pilipinas, bulong nila sa isa't isa, puno ng pag-aalinlangan. Subalit, sa kanilang pagdating, ang mga simpleng pangyayari sa araw-araw sa Pilipinas ay nagsimulang gumimbal sa kanilang mga pananaw. Ito ba talaga ang Pilipinas? Tanong nila, hindi makapaniwala. Isang pangyayari ang tuluyang yumanig sa kanilang mga puso, at ang Pilipinas ay naging isang espesyal na lugar na nagdulot sa kanila ng mga luha ng kaligayahan. Ano nga ba ang mga karanasang ito na labis nilang ikinagulat? At paano naging isang di malilimutang lugar ang Pilipinas para sa kanila? Halina't pakinggan natin ang kuwentong ibinahagi ng mga kababaihang Arabo. Ako, si Layla, kasama ang aking mga matalik na kaibigang sina Nadia at Aisha, ay nagplano ng isang graduation trip upang lumikha ng mga huling alaala bago kami magkahiwa-hiwalay ng landas. Dahil ito na ang huli nating biyahe ng magkakasama, dapat sa isang espesyal na lugar tayo pumunta, masayang sabi ni Nadia. Bilang mga mag-aaral sa Arabia, sabay kaming natuto at bumuo ng maraming masasayang alaala. Ngunit pagkatapos ng aming pag-aaral, iba't ibang buhay na ang aming tatahakin. Kaya naman, ang biyaheng ito ay may malalim na kahulugan para sa amin. Paano kung sa Asya tayo pumunta? Mungkahi ni Aisha, at biglang nagningning ang aming mga mata. Ang Asya ay mayaman sa kasaysayan at kultura at tahanan ng mga tanyag na pasyalan sa buong mundo. Naisip namin na tiyak na magiging isang magandang karanasan ito. Gusto kong mapuntahan ang China. Agad kong sagot. Ang China ay isang bansa na may libu-libong taon ng kasaysayan, kung saan naroon pa rin ang mga kahanga-hangang istruktura at tradisyonal na kultura. Lalo na ang Great Wall of China, isang lugar na matagal ko nang pinapangarap na marating. Isang panaginip na maglakad sa pader na iyon na dati ay sa mga libro at pelikula ko lang nakikita. Bukod dito, nariyan din ang Forbidden City, ang Terracotta Army sa Xi'an at ang mga klasikong hardin ng Suzhou. Napakaraming dapat makita. Ako naman, gusto ko sa South Korea, buong siglang, sabi ni Aisha. Sikat na sikat ang Korea sa buong mundo ngayon. K-drama, K-pop, fashion, beauty, lahat sila ang nangunguna. Si Aisha ay isang tapat na tagahanga ng mga K-drama at pangarap niyang matikman ang tunay na Korean food at bisitahin ang mga shooting location ng kanyang mga paboritong serye. Mukhang interesante rin ang tradisyonal na kultura ng Korea. Gusto kong makita ang magandang Jeju Island at ang makasaysayang Gyeongbok Palace. Ako naman, tila nag-aalangang sabi ni Nadia, yamang pupunta na rin tayo sa Asya. Bakit hindi natin isama ang Pilipinas? Magandang ideya, pero parang side trip lang talaga ang dating, sabi ko. At sumang-ayon naman si Aisha. Oo nga, ang alam ko lang sa Pilipinas,
ay mga night market at street food. Sa totoo lang, hindi gaanong kaakit-akit para sa akin. Tama. At pagdating sa pagkain, wala akong maisip na iconic dish tulad ng sa China o Korea. Pati ang kasaysayan at kultura parang hindi kasing tindi ng dalawang bansa, dagdag ko. Pero dahil malapit lang naman ito sa China at Korea, pwede na nating daanan, sabi ni Nadia. At doon nabuo ang aming desisyon. Ang Pilipinas ay isasama namin sa huli para lamang sa isang gabing pananatili. Ang aming mga pangunahing destinasyon ay China at South Korea. Ang Pilipinas ay isang hantungan lamang. Ang aming itinerary ay naging China, South Korea at Pilipinas. Upang maging maayos ang lahat, hinati namin ang mga gawain. Ako ang bahala sa pag-book ng mga restaurant, si Nadia sa mga hotel, at si Aisha sa transportasyon. Sa aming paghahanda, puno kami ng pananabik. Sa wakas, dumating na ang araw ng aming pag-alis. Mula sa bintana ng eroplano, isang walang katapusang tanawin ng mga skyscraper ang sumalubong sa amin. Nandito na tayo, China, sabay-sabay naming sabi ng may kagalakan. Paglapag namin sa Beijing, pagkatapos ng immigration, bumungad sa amin ang isang dambuhalang syudad. Iba talaga ang laki ng China, namamanghang sabi ni Nadia. Puno ng pag-asa ang aming mga puso, sumakay kami ng taxi papunta sa aming hotel. Pagkatapos mag-check-in, nagpasya kaming maglakad-lakad sa labas. Subalit, ilang sandali pa lang, napakunot na ang aming mga noo. Teka, may kakaibang amoy, hindi ba? Sabi ni Aisha, habang tinatakpan ang kanyang ilong. Isang kakaibang halimuyak ang bumabalot sa buong lungsod, isang pinaghalong amoy ng basura at malansang isda. Sa gilid ng kalsada, nagtambak ang mga supot ng basura at ang masangsang na amoy ay dala ng hangin. Gusto ko sanang maglakad pero hindi ko na kaya, buntong hininga ni Nadia. Bumalik na lang kami agad sa hotel. Ang maamoy at siksikang kapaligiran ay nagbigay sa amin ng unang pahiwatig na iba ang China sa aming inaasahan. Kinabukasan, para marating ang pinapangarap naming Great Wall, sumakay kami sa high-speed train ng China. Sinasabing ito raw ay gumagamit ng pinakamodernong teknolohiya sa mundo. Bago pa kami umalis, sinasabi na namin, mas mabilis pa raw ito kaysa sa mga tren sa ibang bansa. Ngunit pagdating namin sa istasyon, ang aming pananabik ay biglang naglaho. Puno ng tao ang platform at walang pumipila. Nang dumating ang tren, nagunahan ang lahat sa pagsakay. Nang sa wakas ay makahanap kami ng upuan at makahinga ng maluwag, isang masangsang na amoy sa loob ng bagon ang sumakal sa amin. Sa paligid ng aming upuan, nagkalat ang mga tira-tirang pagkain, mga basyong bote, at mayroon pang mga tinik ng isda. Sa pasilyo, may isang lalaking walang pakundangang naninigarilyo. Sa likuran namin, isang bata ang nakasapatos na tumatalon-talon sa upuan. Ang katabi naman naming lalaki ay napakalakas kung makipag-usap sa telepono. Ito ba ang pinakamodernong high-speed train sa mundo? Nagkatinginan kami, hindi makapagsalita. Ang pagkakaiba sa public etiquette ay nakalilito. Tiniis na lang namin ang mahabang biyahe patungo sa aming destinasyon. Nang marating namin ang Great Wall, totoo ngang kahanga-hanga ang tanawin mula sa tuktok. Ang dambuhalang estrukturang may libu-libong taon ng kasaysayan ay pansamantalang nagpahanga sa amin. Ngunit, ang aming pagkamangha ay madaling napawi dahil sa dami ng mga turistang malalakas mag-usap at mga basurang nagkalat kung saan-saan. Mahirap kumuha ng litrato dahil sa dami ng tao. Ang mas malala pa, ang mga lokal na turista ay titig na titig sa amin at bigla na lang kaming kinukuhanan ng litrato
Para kaming mga kakaibang hayop sa isang zoo. Suko na ako sa China, mahinang bulong ni Aisha. Napuno ng malaking pagkadismaya ang aming mga puso dahil sa agwat ng aming inaasahan at ng realidad. Ang China na nakita namin sa mga libro at pelikula ay malayong malayo sa aming naranasan. Pero tiyak na iba sa South Korea, ang sabi ni Nadia, na nagbigay sa amin ng kaunting pag-asa. Kahit masama ang karanasan namin sa China, ang South Korea ay ibang bansa. Sa aming nakikita sa K-dramas at K-pop, ang mga Koreano ay magagalang at disiplinado. Baka ang Korea ang dream destination natin. Punong-puno ng pag-asa si Aisha para sa kanyang K-pop pilgrimage. Pagdating namin sa South Korea, ang syudad ay maliwanag at masigla. Kahit saan ka lumingon, may mga poster at merchandise ng K-pop. Ang malinis na kalye ay lalong nagpataas ng aming pananabik. Wow! Parang nasa mundo ng K-drama, masayang sabi ni Aisha habang kumukuha ng mga litrato. Ngunit, ang kasiyahang iyon ay hindi nagtagal. Para matikman ang tunay na Korean food, sumakay kami ng taxi papunta sa isang sikat na restaurant. Nang sabihin namin sa driver ang pangalan ng lugar, nakangiti siyang nagtanong kung mga turista kami. Opo, excited na po kaming matikman ang Korean food, sagot ni Aisha. Hindi namin namalayan ang tunay na intensyon sa likod ng ngiti ng driver. Pagdating sa restaurant, isang napakataas na halaga ang nasa metro ng taxi. Malinaw na inikot kami at siningil ng tourist rate. Giit ng driver na normal lang daw iyon, kaya wala kaming nagawa kundi magbayad. Habang pinipigilan ng aming inis, pumasok kami sa restaurant kung saan masaya kaming binati ng mga staff. Ngunit, nang sabihin naming gusto naming umorder ng halal na pagkain, biglang nagbago ang kanilang pakikitungo. Hindi kayo kakain ng samgyupsal? Anong silbi ng pagpunta nyo sa Korea? Tikman nyo. Masarap ito. Lahat ng Koreano, ito ang kinakain. Para bang isang malaking kasalanan ang aming sinabi. Kahit ipinaliwanag namin ng maayos ang aming mga dahilan dahil sa relihiyon, pilit pa rin nilang iniaalok ang baboy. Hindi man lang nila sinubukang unawain ang aming kultura at paniniwala. Nasaktan kami sa kanilang pag-uugali. Sa huli, tumuko kami at nagpasyang umalis. Ngunit bago kami makalabas, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Sinisingil kami para sa pagkaing hindi naman namin inorder. Nagbibiro ba kayo? Hindi kami magbabayad. Hindi na kami babalik dito. Galit na sabi ni Aisha at lumabas ng pinto. Paglabas namin, biglang umiyak si Nadia. Pagod na ako. Ito pa naman ang pinakahihintay ko. Ang kanyang mga luha ay lalong nagpabigat sa aming damdamin. Sumakay kami sa high-speed train ng Korea patungo sa aming susunod na destinasyon, ngunit nagpatuloy ang pagkadismaya. May mga basura sa paligid ng upuan. May mga taong natutulog sa pasilyo nang nakahubad ng sapatos. At may mga kabataang malakas magpatugtog ng K-pop nang walang earphones. Muli, nasaktan kami sa kakulangan ng public etiquette. Bakit walang sumasaway sa kanila? Ang ingay sa loob ng bagon ay nakadaragdag sa aming stress. Marahil, pareho lang din ang Pilipinas. Pagod na, sabi ni Aisha. Sa puntong iyon, tuluyan nang naglaho ang aming pananabik para sa Asian trip na ito. Ang natira na lang ay isang malalim na buntong hininga. Pagod na kami. Wala na kaming kahit anong inaasahan para sa huli naming destinasyon, ang Pilipinas. Dahil sa tindi ng aming mga pagkadismaya, natatakot na kaming umasa muli. Siguradong madumi rin ang mga kalye doon at maingay ang mga tao, walang modo, sabi namin sa isa't isa. Ganoon ang nasa isip namin nang dumating kami sa Pilipinas. Ngunit,
Pagbaba pa lang namin ng eroplano at pagtapak sa loob ng airport, may naramdaman kaming kakaiba. Una, nagulat kami sa hindi kapani-paniwalang kalinisan ng Ninoy Aquino International Airport, Maya. Walang kahit isang piraso ng basura. Pagpasok namin sa banyo, para itong banyo ng isang mamahaling hotel kumikinang sa kalinisan, ang mga pader at sahig ay malinis at walang anumang mabahong amoy. Hindi totoo ito. Nasa Pilipinas ba talaga tayo? Hindi makapaniwalang tanong ko sa aking sarili habang nakatingin sa salamin. Bukod dito, lahat ng staff ng airport na aming nadaraanan ay nakangiting tumatango. Welcome to the Philippines. Mabuhay! Ang simpleng pagbating iyon ay ikinagulat namin. Sa mga naunang bansa, kahit ang mga immigration officer ay walang emosyon at masungit. Pero dito sa Pilipinas, para kaming mga espesyal na panauhin. Sa waiting area, lahat ay maayos na pumipila, walang sumisigaw. Wala kaming nakitang mga taong nakaupo sa sahig at nakakalat ang mga gamit tulad ng nakita namin sa China at Korea. Mula sa airport, nagtungo kami sa aming hotel. Pagdating namin, welcome po, welcome to our hotel. Bati sa amin ng staff na may magiliw na ngiti. Ramdam namin sa kanilang ngiti ang taos-pusong pagtanggap. Excuse me po ma'am, kayo po ba ay mga Muslim? Saglit kaming kinabahan. Sa China, kinuhanan kami ng litrato na parang mga hayop. Sa Korea, pinagtawanan ang aming paniniwala. Inihanda namin ang aming sarili sa isa na namang hindi magandang karanasan. Ngunit, ngumiti ang staff at ipinaliwanag, ang aming hotel po ay may prayer room. Ihahatid ko po kayo. Mayroon din po kaming menu na halal certified. Sabihan niyo lang po kami. Tinatanggap nila tayo. Nanginginig na sabi ni Nadia. Sa sandaling iyon, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sobrang saya ko. Sa mga nakaraang bansa, palagi tayong pinaparamdam na mali tayo. Pero dito sa Pilipinas, mula pa lang sa simula, iginagalang na nila tayo. Tahimik ding napaluha si Aisha. Nakita ng staff ang aming pag-iyak. Bagamat nagulat, tila naintindihan niya ang aming nararamdaman. Dahan-dahan niyang iniabot sa amin ang susi ng kwarto. Magpahinga na po muna kayo sa inyong silid. Ang kabaitan ng staff ay nagdulot ng init sa aming mga puso. Ang mga luhang ito ay hindi tulad ng mga luha ng sakit sa China at Korea. Ito ay mga luha ng ginhawa. Dahan-dahang ginagamot ng kabaitan ng Pilipinas ang aming mga sugatang puso. Pagkatapos naming kumalma sa aming kwarto, ngumiti si Nadia. Nagugutom na ako. Kahit may halal menu sa hotel, nagpasya kaming lumabas para kumain. Sa totoo lang, hindi pa rin kami lubusang nagtitiwala, kaya hindi kami gaanong umasa sa food culture ng Pilipinas. Sa China, nadismaya kami sa maruruming restaurant at bastos na serbisyo. Sa Korea, binaliwala ang aming relihiyon. Kahit saan na lang tayo kumain, sabi namin. Ngunit habang naglalakad, may napansin kami. Teka, hindi ba't kakaiba? Walang basura sa daan. Namamanghang sabi ni Nadia. Sa China at Korea, normal lang ang mga nagkalat na basura. Pero sa mga kalsada ng Pilipinas, kahit isang piraso ng papel ay wala kang makikita. Nakahanap kami ng isang halal restaurant. Pagpasok namin, isang nakangiting staff ang sumalubong sa amin. Welcome po. Halal food po ba ang hanap ninyo? Paano nyo nalaman? Tanong namin. Ang restaurant po namin ay naghahanda ng espesyal na menu para po makakain ng panatag ang aming mga Muslim na customer, mahinahong sagot ng staff. Ipinakita niya sa amin ang menu at detalyadong ipinaliwanag ang bawat putahe. Nanginginig kong sinubo ang isang kutsara ng halal na bulalo. Ang masarap na sabaw at malambot na karne
ay tila natunaw sa aking bibig. Napakasarap. Bawat subo ay puno ng kaligayahan. Si Nadia at Aisha ay kumikinang din ang mga mata habang tinitikman ang kanilang pagkain. Ang hirap na dinanas namin sa pagkain sa Korea ay napalitan ng isang napakadali at masayang karanasan dito. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad kami. Huminto si Aisha at sinabi, "Tingnan nyo, ang linis ng convenience store na ito. Ang loob ng tindahan ay napaka-organisado." Bumili ako ng isang snack at ang kahera ay magalang na tumango at nagsabi, "Salamat po." Kinabukasan, sa breakfast buffet ng hotel, may nakita kami. Tingnan nyo, may mga pagkaing halal certified, sabi ni Nadia. Dito namin napagtanto na ang Pilipinas ay isang pambihirang lugar. Para sa aming susunod na destinasyon, sumakay kami sa MRT. Ano kaya ang pakiramdam sumakay sa tren ng Pilipinas? Tanong namin. Dahil sa masamang karanasan namin sa China at Korea, may kaunti kaming kaba. Siguradong puno na naman ng basura at maingay ang mga tao, sabi namin. Ngunit pagdating namin sa platform, hindi kami makapaniwala. Ito ba talaga ang istasyon ng tren? Ang mga pasahero ay tahimik na nakapila. Ang mga may malalaking bagahe ay inilagay ang mga ito sa kanilang harapan para hindi makasagabal. Ang mga bata ay hawak ng kanilang mga magulang. Walang tumatakbo. Nang dumating ang tren, hinintay ng lahat na makababa ang mga pasahero bago sila pumasok. Hindi ka panipaniwala. Pagsakay namin, lalo kaming namangha. Ang loob ng bagon ay kasing linis ng labi ng hotel. Malinis ang mga upuan at bintana. Walang basura at mayroon pang bahagyang mabangong amoy. Napakaginhawa, sabi ni Aisha. Huminga ng malalim. Ang mga pasahero ay tahimik. Ang mga nakikipag-usap sa telepono ay lumilipat sa pagitan ng mga bagon para hindi makaistorbo. Ngayon, pakiramdam ko nagbabakasyon na talaga tayo, sabi ni Nadia habang nakasandal. Sa wakas, naranasan naming mag-enjoy sa biyahe. Habang nasa Pilipinas kami, palagi kaming nagugulat. Ngunit ang pinaka hindi kapani-paniwala ay ang kabutihan ng mga Pilipino. Isang araw, habang naglalakad kami sa Bonifacio Global City, nawala ang signal ng aming GPS at naligaw kami. Paano na to? Magtanong kaya tayo? Sabi ko. Ngunit naalala namin ang aming mga karanasan sa China at Korea kung saan madalas kaming hindi pinapansin. Habang kami nag-aalala, isang matandang babae, isang lola, ang lumapit sa amin. "Mga iha, ayos lang ba kayo? Saan ba ang punta ninyo?" Malambing niyang tanong. Sinabi namin ang aming destinasyon. "Medyo malayo pa iyon mula rito. Halika kayo, samahan ko na kayo," sabi niya. At inihatid kami. Ang kanyang walang hinihintay na kapalit na pagtulong ay lubos na nakaantig sa amin. Hindi mangyayari ito sa China o Korea, bulong ni Nadia. Dahil sa aming mga magagandang karanasan, nagpasya kaming palawigin ang aming pananatili sa Pilipinas. Ngunit nagkaroon ng problema. Fully booked na ang hotel na aming tutuluyan. Sa kabila ng aming pag-aalala, ngumiti lang ang receptionist. Agad siyang tumawag sa kanilang sister hotel at nagpabook para sa amin. "Marami po siguro kayong dala. Ipaghahanda ko na po kayo ng taxi." Inasikaso niya ang lahat. "Maraming salamat po," sabi namin. "Walang anuman po. Bumalik po kayo sa Pilipinas, ha?" Nakangiti niyang sagot. Naramdaman namin na ang kabaitan ng mga tao rito ay hindi lang dahil sa pagiging magalang, kundi dahil sa tunay na pagmamalasakit. Isang araw, habang nasa MRT, isang matandang lalaki, isang lolo, ang sumakay. Agad akong tumayo para mag-alok ng upuan. Ngunit
Ang lalaking Pilipino sa tabi ko ay tumayo rin at magiliw na nagsabi, "Dito na lang po kayo. Ako na po ang magbibigay ng upuan." Doon ko napagtanto na sa Pilipinas, ang pagiging mabait ay normal. Nang araw ding iyon, habang namamasyal, may isang bata sa aming harapan ang nakahulog ng isang laruan mula sa kanyang bulsa. "Teka," sabi ko, at tumakbo para kunin ito. Inabot ko ito sa bata. Ngumiti siya at nagsabi, "Salamat po ate. Enjoy your trip," at tumakbo pabalik sa kanyang ina. Sa sandaling iyon napagtanto ko, hindi ko namamalayan nagiging katulad na ako ng mga Pilipino. Dati, kung may makita akong nakahulog ng gamit, marahil ay hindi ko ito papansinin. Ngunit ngayon, kusa akong tumutulong. Ang kabaitan ng mga Pilipino ay unti-unting pumapasok sa aming mga puso. Ang mga sugat na natamo namin sa aming biyahe ay unti-unting naghihilom. Bago kami umuwi, umakyat kami sa isang rooftop deck sa BGC para tanawin ang city lights. Biglang nagsalita si Nadia, "Teka, hindi ba't ang Pilipinas ay side trip lang dapat? Ang tanawin ng gabi ay parang mga kumikinang na hiyas. Ang kaayusan ng mga gusali at kalsada ay malayong malayo sa nakita namin sa China." Napangiti ako. Oo nga, pero sa huli, ito pala ang naging main course ng ating biyahe. Totoo, sa orihinal na plano, ang Pilipinas ay isang lugar na dadaan lang. Ngunit ngayon, ang lahat ng aming naranasan dito ang naging pinakamahalaga. Malinis saan man kami magpunta, magiliw ang pagtanggap sa bawat establishmento, at walang stress sa pagkain, transportasyon, at tirahan. At higit sa lahat, ang kabaitan ng mga Pilipino ang tumatak ng malalim sa aming mga puso. Ang lola na tumulong sa amin, ang hotel staff na umasikaso sa amin, ang mga taong nagbibigay ng upuan sa MRT, pinuno nila ng init ang aming mga puso. Ayoko nang umuwi, mahinang sabi ni Aisha. Bumalik tayo rito sa susunod na taon, at bawat taon, tayong tatlo, babalik tayo sa Pilipinas. Mungkahi ko. Walang pag-aalinlangan. Lahat kami ay sumang-ayon. Sa araw ng aming pag-alis, habang nasa airport, nag-usap kami. Pag-uwi natin, mag-aral pa tayo tungkol sa Pilipinas. Gusto kong malaman ang kasaysayan at kultura nila. Oo, sabi ko. At ang kabaitang naramdaman natin dito, ibahagi natin sa mga tao sa paligid natin. Iban, habang umaangat ang eroplano, tinanaw ko mula sa bintana ang papalayo ng tanawin ng Maynila at bumulong, "Salamat at nakilala kita, Pilipinas." Ang Pilipinas ay hindi na isang dagdag lamang. Ito ay naging isang espesyal na lugar para sa amin, at hindi iyon natapos sa isang biyahe lang. Tinupad namin ang aming pangako. Bawat taon bumibisita kami sa Pilipinas. Isang bagong panahon, isang bagong lungsod, isang bagong karanasan. Habang mas nakikilala namin ito, mas lalo kaming nabibighani. Ang tagsibol sa Baguio, ang tag-init sa mga beach ng Palawan, ang taglagas sa malamig na klima ng Tagaytay, ang taglamig na pagre-relax sa mga hot spring, at ang unang damdamin ng paghanga na aming naramdaman ay nananatiling kumikinang sa aming mga puso hanggang ngayon.